Ika-60 kaarawan ni Tony Santos noon at ang kanyang napakalaking mansyon sa La Moraleja ay inihanda para sa inaasahang pinaka-engrandeng selebrasyon ng taon. Si Tony, isa sa pinakamayayamang lalaki sa Espanya, ay inaasahang darating sakay ng isang marangyang limusin gaya ng nakasanayan. Ngunit sa halip, lumitaw siya sa tarangkahan ng naglalakad, punit-punit ang damit, may nakabalabal na lumang kumot sa balikat at bakas sa mukha ang pagod at kawalan ng pag-asa. Para siyang isang pulubing ilang araw nang hindi kumakain. Ang hindi alam ng lahat, ginugol ni Tony ang nakaraang 3 buwan sa pagpapanggap na nawala na ang lahat sa kanya. Nagkunwari siyang nalugi dahil sa isang panlilin lang at nalugmok sa kahirapan para lamang makita kung paano tutugon ang mga taong pinakamalapit sa kanya. Ang kanyang asawa, mga anak at mga apo ay palihim niyang sinusubok. Nang sa wakas ay bumalik si Tony na anyong isang pulubi, tiningnan siya ng kanyang panganay na anak nang may paghamak at inutusan ng mga gwardya na paalisin siya. Natawa ang kanyang asawa, iniisip na isa lamang itong walang tastong biro. Walang naniwalang siya nga iyon. Isang tao lamang ang nakakilala sa kanya at habang umaagos ang luha, tumakbo upang yakapin siya. Siya ang huling taong inaasahan ni Tony. Ang natuklasan niya tungkol sa kanyang pamilya sa araw na iyon ay yumanig sa kanya ng higit pa sa anumang naranasan niya sa loob ng kanyang 60 taon. Bago magpatuloy ang kwento, magkomento sa ibaba kung saan kayo nanonood. Dahil ang maririnig ninyo ay ang tunay na kwento ni Tony Santos, isang lalaking may higit sa 2 bilyong euro sa kanyang pangalan. Siya ay nagmula sa wala. Ipinanganak siya sa isang simpleng magsasaka sa mga burol ng Asturias. Ang tanging yaman ng kanilang pamilya ay ang sipag at tahimik na dignidad. Sa edad na 18, lumipat si Tony sa Madrid. Dala lamang ang isang kartong maleta at 20,000 pesetas sa kanyang bulsa. Determinado siyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Iniwan niya ang bayang minahan ng kanyang kabataan. Ang una niyang trabaho ay sa isang pabrika ng tela sa Getafe kung saan nagtatrabaho siya ng nakakapagod na 12 oras na shift. Ang kaunting kinikita niya ay halos sapat lamang sa upa sa isang maliit na kwarto at 2 pagkain sa isang araw. Ngunit ang kulang sa pera ay pinunan niya ng talino at hindi matitinag na determinasyon. Ginugol niya ang kanyang mga gabi sa mga pampublikong aklatan, inaaral ang lahat ng makakaya niya tungkol sa mundo ng negosyo. Nag-ipon siya ng bawat sentimo hanggang sa edad na 28, naitayo niya ang kanyang unang kumpanya ng import-export. Mula roon, tuloy-tuloy ang kanyang pag-angat. Mabilis na lumawak ang negosyo, bumibili ng ibang kumpanya at pumapasok sa iba't ibang industriya. Sa edad na 40, milyonaryo na si Tony at kilala sa mga piling lipunan ng Madrid. Sa edad na 50, nakapagtayo siya ng isang imperyo ng negosyo na sumasaklaw sa real estate, teknolohiya, moda at green energy. Palagian ang kanyang pangalan sa mga talaan ng pinakamakapangyarihang negosyante sa Europa at maging ang mga politiko ay humihingi ng kanyang payo at suporta. Ngunit habang patuloy na lumalaki ang kanyang kayamanan, may unti-unting nawawala sa loob niya, tahimik at dahan-dahan. Ikinasal siya kay Mariana 3 dekada na ang nakalipas. Nung isa pa lamang siyang papasibol na negosyante na may malalaking pangarap at kaunting pera. Siya ay maganda, masigasig at akmang-akma sa papel ng asawa ng isang mayamang negosyante. Mayroon silang 3 anak, si Roberto, ang panganay, si Alejandro, ang ikalawang anak, at si Carmen, ang bunso. Walang tigil ang pagtatrabaho ni Tony upang ibigay sa kanyang pamilya ang lahat ng hindi niya naranasan noon.
Ngunit sa paggawa nito, napalampas niya ang kanilang mga kaarawan, mahahalagang yugto ng buhay at ang mga sandaling tunay na mahalaga. Ngayon sa edad na 60, nagsimula siyang magtanong sa sarili, mahal ba talaga nila siya o mahal lamang nila ang buhay na ibinibigay ng kanyang kayamanan? Dumalaw lamang ang kanyang mga anak kapag may kailangan silang pera. Si Mariana ay tila mas nakakapit sa luho kaysa sa kanya. Tinatawag lamang siyang lolo ng kanyang mga apo kapag may kamera sa paligid. Ang bawat litrato ng pamilya, bawat pampublikong paglabas ay isa lamang palabas, maganda sa panlabas, ngunit hungkag sa loob. Isang gabing hindi siya makatulog habang nakahiga sa tabi ng kanyang asawa sa kanilang marangyang silid, may isang isipang hindi niya maalis. Paano kung mawala ang lahat sa kanya? Sino ang mananatili? Sino ang magmamahal sa kanya kapag wala ng kayamanang maibabahagi? Noong gabing iyon, nakabuo siya ng isang plano, mapanganib at masakit, ngunit kailangan. Magpapanggap siyang malugi, sasabihin niya sa mundo na siya ay naloko at nawala ang lahat ng kanyang pera. Sa loob ng 3 buwan, mamumuhay siya bilang isang mahirap at pagmamasdan mula sa malayo ang reaksyon ng kanyang pamilya. Pagdating ng kanyang ika-60 kaarawan, sisipot siya sa handaan na inihanda ng kanyang asawa, nakadamit bilang isang naghihikahos na estranghero upang makita kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Tanging ang kanyang tapat na abogado at personal na doktor ang nakakaalam ng katotohanan. Ang lahat ng iba, ang kanyang asawa, mga anak at mga tauhan ay naniwalang si Tony ay nabiktima ng isang napakalaking panlilinlang at nawala sa hiya. Sinigurado niyang magmukhang ganap na totoo ang balita. Ipinakalat niya ang kwento sa mga mapagkakatiwalaang pinagmulan at di nagtagal ay napuno ang media ng mga balita tungkol sa pagbagsak ni Tony Santos. Iniulat ng mga pahayagan kung paanong niloko siya ng isang peking Swiss investment fund at naubos ang lahat ng kanyang yaman. Nagpalabas ang mga istasyon ng telebisyon ng mga segment na sinusuri kung paano nawala ang lahat ng isang makapangyarihang tao sa loob lamang ng ilang linggo. Ang reaksyon ni Mariana ay malinaw na malinaw, malamig, kalkulado at walang pakialam. Hindi siya umiyak, hindi siya tumawag sa pulisya, hindi siya nag-organisa ng anumang paghahanap para sa kanyang nawawalang asawa. Ang kanyang tugon ay nagbura ng anumang pagdududa na natitira pa kay Tony tungkol sa kung ano ang halaga niya sa kanya, hindi bilang isang lalaki, kundi bilang pinagmumulan ng kayamanan. Ang tanging tunay na pinagtuunan ng pansin ni Mariana ay kung paano mapoprotektahan ang anumang bahagi ng yaman bago pa dumating ang mga nagpapautang. Mabilis niyang inilipat ang mga ari-arian sa mga offshore account na nakapangalan sa kanya eksakto ayon sa payo ng kanyang abogado. Nakipag-ugnayan din siya sa mga pinakamahusay na abogado sa diborsyo sa Madrid, hindi dahil sa dalamhati o pag-aalala, kundi upang malaman kung paano siya legal na makakalayo sa isang kasal na para sa kanya ay tapos na. Si Tony, na pinapanood ang lahat sa pamamagitan ng detalyadong ulat ng kanyang pribadong investigador, ay dahan-dahang nadurog ang puso. Ang babaeng minahal niya ng mahigit 30 taon, ang taong pinagkatiwalaan niya ng lahat, ay kumikilos na parang hindi na siya umiiral, parang matagal na siyang namatay at nailibing. Walang bakas ng lungkot, wala ni isang lihim na luha, wala man lang kahit kaunting pagsisikap na hanapin siya o unawain kung ano ba talaga ang nangyari. Ang bawat kilos niya ay malamig at kalkulado, pinapatakbo lamang ng pagnanais na mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay. At kung masakit na ang naging reaksyon ni Mariana, mas malala pa ang asal ni Roberto, ang kanilang panganay na anak at di umano'y tagapagmana ng imperyo ni Tony.
Si Roberto ay 40 taong gulang, opisyal na bahagi ng kumpanya na may engranding titulo at napakalaking sweldo. Ngunit sa katotohanan, ginugol niya ang kanyang oras sa mga eksklusibong golf course, pribadong club, at mga marangyang bakasyon kasama ang mga panandaliang kasintahan. Nang mabalitaan niyang nalugi ang kanyang ama, hindi pag-aalala o dalamhati ang kanyang naging reaksyon, kundi purong galit. Ngunit hindi dahil nawawala ang kanyang ama o dahil nag-aalala siya sa buhay nito. Ang kanyang galit ay nagmula sa isang bagay lamang, ang posibilidad na tuluyan nang mawala ang pamana na akala niya ay tiyak na sa kanya. Ang una niyang ginawa ay makipag-ugnayan sa kanyang mga personal na abogado upang alamin kung may maangkin pa ba siyang bahagi ng ari-arian, kung may anumang maaari niyang makuha bago pa maagaw ng gobyerno o ng mga nagpapautang. Tinanong pa niya kung posible bang ideklarang legal na patay si Tony upang mapabilis ang proseso ng pamana. Wala siyang ginawang kahit anong pagsisikap upang hanapin ang kanyang ama, walang pakialam sa kalagayan nito, at hindi man lang nagkunwaring malungkot nang dumating ang mga kamera ng balita sa labas ng mansyon. Hindi rin gaanong naiiba si Alejandro, ang pangalawang anak. Makasarili rin ang kanyang reaksyon bagamat mas tahimik lamang. Sa edad na 35, pinamamahalaan niya ang isang hanay ng mga marangyang restaurant sa Madrid, mga negosyong ganap na pinunduhan ng pera ni Tony. Palubog na ang mga ito dahil sa masamang pamamahala, ngunit palaging sinasagip ni Tony ang sitwasyon at ipinipikit ang mga mata. Nang malaman ni Alejandro ang pagbagsak ng kanyang ama, siya ay nataranta, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil ang komportabling buhay na hindi niya pinaghirapan ay unti-unting nawawala. Wala siyang ideya kung paano mabubuhay nang wala ang safety net na palaging ibinibigay ng kanyang ama. Tanging si Carmen, ang bunsong anak na babae, ang naiiba, hindi siya tulad ng iba. Sa edad na 30, matagal na siyang itinuturing na rebelde ng pamilya. Bata pa lamang ay tumanggi na siya sa pera ng kanyang ama at piniling tahakin ang sarili niyang landas. Naging surgeon siya sa isang pampublikong ospital sa Vallecas, namumuhay ng simple sa isang maliit na apartment, nagmamaneho ng lumang kotse, ngunit ang lahat ng mayroon siya ay bunga ng sarili niyang pagsisikap, pawis at dangal. Nang mabalitaan ni Carmen na nawawala ang kanyang ama, hindi siya nag-atubili. Ginawa niya ang hindi ginawa ng iba. Sinimulan niyang hanapin si Tony gamit ang lahat ng kakayahan at paraan na mayroon siya. Sa loob ng 3 buwan, namuhay si Tony ng isang buhay na ganap na kabaligtaran ng lahat ng kanyang nakasanayan. Lumipat siya sa isang maliit na inuupahang kwarto sa Lavapiés, isang payak na komunidad, at nagbayad ng cash gamit ang peking pangalan. Pinabayaan niyang tumubo ang kanyang balbas hanggang halos matakpan ang kanyang muka at nagsuot ng mga segunda manong damit mula sa mga pamilihang kalye. Naglakad siya sa mga lansangan na parang hindi nakikita, binabalewala, nilalampasan, isang multo sa gitna ng karamihan. Malalim ang naging epekto ng panahong iyon sa kanya, higit pa sa kanyang inaasahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, walang nakakakilala sa kanya. Walang yumuyuko o ngumingiti upang humingi ng pabor. Walang nagsisikap na makuha ang kanyang pagsang-ayon. Isa na lamang siyang matandang lalaking dumanas ng kahirapan, isang taong dinaraanan ng iba ng walang kahit anong pansin. Ngunit sa lihim na buhay na iyon, nakatagpo siya ng hindi inaasahang kabutihan. Ang may-ari ng isang maliit na bar sa ilalim ng kanyang tinutuluyan, isang lalaking mula Andalusia na may makapal na accent ng Seville, ay paminsan-minsang nagbibigay sa kanya ng libreng kape tuwing malamig ang umaga o kapag halatang mabigat ang kanyang loob. Isang batang babae sa lokal na laundry shop ang nakapansin sa kanyang panginginig isang gabi ng taglamig at inabutan siya ng mainit na jacket nang walang hinihinging kapalit.
Ang mga estrangherong kapos sa buhay ang nagbigay sa kanya ng mas maraming malasakit at pagkatao kaysa sa ibinigay ng kanyang mayamang pamilya. At malinaw niyang nakita kung gaano kabilis kalimutan ng mundo ang mga taong nawalan ng kapangyarihan at pera. Ang dati niyang mga kasosyo sa negosyo, ang mga taong dati nag-aagawan para lamang makaupo sa kanyang hapag, ay tuluyan ng naglaho. Walang tawag, walang mensahe, walang alok ng tulong. Para bang si Tony Santos ay tuluyang nabura sa mundo, nawala sa alaala kasabay ng kanyang kayamanan. Samantala, sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang pribadong investigador, nasaksihan ni Tony ang mga nangyayari sa kanyang tahanan. Sa kabila ng kanyang pagkawala, itinuloy pa rin ni Mariana ang pagpaplano ng ika-60 kaarawan. Ngunit hindi ito para parangalan siya, kundi para sa imahe. Nais niyang ipakita sa mundo na matatag pa rin ang pamilya Santos, may kontrol pa rin at hindi tinatablan ng iskandalo o paghihirap. Ang handaan ay magiging kasing enggrande ng dati, daan-daang panauhin mula sa piling lipunan ng Madrid, umaagos na champagne, isang live na orkestra at isang gourmet na menu na nilikha ng isang Michelin star na chef. Nagpagawa pa si Mariana ng isang malaking larawan ni Tony upang isabit sa pangunahing sala. Sa iba, maaaring magmukha itong pagpupugay. Ngunit alam ni Tony ang totoo. Isa lamang itong palabas, isang planadong kilos upang ipakita sa mundo na siya ay isang tapat na asawa at pinananatili ang imahe ng perpektong pamilya. Isang tao lamang ang tumangging makilahok sa palabas na iyon. Tinanggihan ni Carmen ang imbitasyon ng kanyang ina sa handaan, sinabing hindi niya kayang magdiwang habang nawawala pa rin ang kanyang ama, walang kasagutan at walang kapayapaan. Tuwing katapusan ng linggo na wala siyang duty sa ospital, patuloy na hinahanap ni Carmen ang kanyang ama. Nilibot niya ang mga lansangan ng Madrid, nagpunta sa Barcelona at umabot pa sa Bilbao. Kahit saan niya maisip na maaring puntahan ng kanyang ama sa oras ng matinding kawalan ng pag-asa. Hindi siya kailanman tumigil sa pag-asa at sa wakas napagpasyahan ni Tony na dumating na ang oras. Dumating na ang sandali ng katotohanan. Sa araw na sumapit ang ika-60 kaarawan ni Tony Santos, mas makinang kaysa dati ang kanyang mansyon sa La Moraleja sa ilalim ng mainit na araw ng Setyembre. Dumating ang mga panauhin mula sa iba't ibang panig ng Espanya at maging mula sa ibang bansa. Kabilang sa kanila ang mga makapangyarihang negosyanteng palaging laman ng mga pahina ng pahayagang pinansyal, matatataas na politikong tahimik na nag-uusap ng mga kasunduan habang kumakain, mga ikon ng libangan, at mga sinaunang maharlika na ang mga apelyido ay nag-ugat pa sa panahon ng mga haring Katoliko. Nagningning ang driveway sa hanay ng mga limusin, parang parada ng yaman at labis na karangyaan. Dumulas ang mga waiter sa pagitan ng mga bisita, may dalang mga pilak na tray na puno ng champagne. Isang klasikong orkestra ang tumutugtog sa luntiang hardin na papalibutan ng mga bihirang bulaklak na espesyal pang inilipad mula Netherlands para sa okasyon. Kumikilos si Mariana sa gitna ng mga bisita na para bang isinilang siya para sa sandaling iyon. Suot niya ang isang eleganteng kulay crimson na gown na dinisenyo ng isa sa pinakatanyag na couturier ng Espanya at mga kumikislap na alahas na sana'y kinailangan niyang isuko kung totoo ang pagbagsak ni Tony. Hindi naglaho ang kanyang sanay ng ngiti habang tinatanggap niya ang mga pakikiramay tungkol sa kanyang nawawalang asawa. Ang kanyang mga pagpapakita ng lungkot ay eksaktong sukat, sapat upang magmukhang taus-puso, ngunit walang kahit anong bakas ng tunay na damdamin sa kanyang mga mata. Nasa tabi niya sina Roberto at Alejandro, nakasuot ng perpektong Italian suit na mas mahal pa kaysa buwanang sahod ng karamihan. Ginampanan nila ng mahusay ang papel ng mga nagluluksa o manong anak,
Kahit ang kanilang isipan ay nasa ibang bagay, lalo na kung paano paghahati-hatian ang anumang natitira sa imperyong itinayo ni Tony. Doon na tuluyang lumitaw si Tony sa tarangkahan. Isang gwardiya ang unang nakapansin sa kanya. Ang nakita niya ay isang matandang lalaking may mahaba at gusot na puting balbas, maruruming damit na punit-punit sa tahi at isang maduming kumot na nakapulupot sa balikat. Para siyang taong matagal nang namumuhay sa lansangan. Mabilis na kumilos ang gwardya upang paalisin siya, tiyak na isa lamang itong pulubing sumusubok makapasok. Ngunit mahinahong nagsalita ang lalaki at sinabing naroon siya para sa handaan. Siya raw ang panauhing pandangal. Natawa ang gwardya, inakalang may problema sa pag-iisip ang kausap niya. Tinawag niya ang hepe ng seguridad na mahigit 20 taon nang naglilingkod sa pamilya Santos at kilala si Tony mula pa noong una. Ngunit kahit siya ay hindi nakilala ang lalaking nasa harapan niya, natatago sa ilalim ng balbas at makapal na dumi. Handa na sana nilang itaboy ang lalaki nang lumabas si Roberto upang alamin ang kaguluhan. Tinitigan ng panganay na anak ni Tony ang estranghero ng may lantad na pagkasuklam at pagkainis. Kung tunay man niyang hindi nakilala ang kanyang ama o sadyang piniling hindi kilalanin, walang makapagsabi. Ngunit ang pagtanggap sa pagkakakilanlan ng lalaki ay mga ngahulugan ng pagharap sa isang hindi komportabling katotohanan, isang bagay na ayaw makita ni Roberto. Walang pag-aatubili, inutusan niya ang mga gwardya na alisin ang maruming lalaki bago pa ito mapansin ng mga bisita. Sinabi niyang kahiya-hiya para sa isang tulad nito na magpakita sa isang pribadong okasyon. Ang kanyang mga salita ay parang mga kutsilyong tumagos sa puso ni Tony, ngunit nanatili siyang tahimik, pinagmamasdan kung hanggang saan kayang umabot ang sarili niyang mga anak. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Alejandro na usisa sa lumalakas na ingay. Tiningnan niya ang lalaking itinaboy ng kanyang kapatid at ganun din ang naging reaksyon. Sinabi niyang malamang isa itong manloloko, isang taong nagpapanggap na matagal nang nawawalang kamag-anak upang makakuha ng pera. Hinimok pa niya ang mga gwardya na tumawag ng pulis at agad na paalisin ang lalaki. Pagkatapos ay lumabas si Mariana. Lumakad siya patungo sa tarangkahan na may malamig na tikas ng isang sanay sa pampublikong eksena. Sinuri ng kanyang mga mata ang lalaki mula ulo hanggang paa, ang mantsadong damit, ang gusot na balbas, ang kupas na mukha. Ngunit wala ni katiting na pagkilala ang sumiklab sa kanyang mga mata. Sa mahinahon, ngunit matalim na tinig, sinabi niyang isa itong napakasamang biro na may taong sumusubok sirain ang kanyang handaan at iniutos na alisin ang lalaki bago pa dumating ang press at makakuha ng litrato. Nanatiling tahimik si Tony, nakatayo lamang siya roon, pinipigil ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ngunit may biglang nangyari. Dumating si Carmen, may pag-aatubili, napilit lamang ng isang kasamahan na nagsabing dapat man lang siyang dumaan upang igalang ang alaala ng kanyang ama. Ipinarada niya ang kanyang luma at gasgas na sasakyan sa dulo ng driveway. Pakiramdam ay lubos siyang wala sa lugar sa gitna ng mga makikintab na limusin at mamahaling sports car. Habang naglalakad siya patungo sa pasukan, nakita niya ang isang lalaking napapalibutan ng mga gwardiya na parabang isa siyang banta. Nakita niya ang kanyang ina at mga kapatid na nakatingin dito ng may hayagang paghamak. Nasaksihan niya kung paanong handa na siyang kaladkarin palabas habang ang lalaki ay hindi lumalaban, hindi sumisigaw. At 12:00, may isang bagay sa kanyang tindig sa paraan ng pagtayo niya ng tuwid sa kabila ng lahat, ang tumama sa kanyang damdamin. May tahimik na dangal sa kanyang kilos, isang pamilyar na anyo na nagpaalala sa kanya at nagpabilis ng tibok ng kanyang puso.
Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya pasulong, itinulak ang mga gwardiya, binalewala ang kanilang mga babala. Huminto siya sa harap ng lalaking may balbas, tumingin sa kanyang mga mata, at alam niya, kilala niya ang mga matang iyon, ang parehong mga matang tahimik na nagniningning sa pagmamalaki nung siya'y nagtapos ng medisina. Ang mga matang nagbantay sa kanya mula pagkabata. Walang dami ng dumi o paglipas ng panahon ang makapagtatago sa mga yon mula sa kanya. Agad na naunawaan ni Carmen, sa ilalim ng magaspang na damit at hindi ahit na mukha ay ang kanyang ama. Ang lalaking nagtayo ng kayamanan mula sa sariling kamay. Ang lalaking nawala ng lahat sa pagsubok na ibigay sa kanyang pamilya ang mundo. Ang lalaking matagal na niyang hinahanap, kahit pa sinabihan siya ng lahat na tumigil na. Dinala ng matinding damdamin, siya ay humagulgol. Nanginginig ang kanyang katawan habang mahigpit niya itong niyakap, walang pakialam sa kanyang damit o sa mga matang nakamasid. Paulit-ulit niyang sigaw ang tatay, habang ayaw siyang bumitaw, takot na baka kapag ginawa niya iyon ay muli na naman itong maglaho. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa handaan, malalim, payapa at hindi matinag. Isang katahimikang mas marami pang sinasabi kaysa sa anumang salita. Namutla ang mukha ni Mariana para bang may nakita siyang multo, at sa isang banda ganun nga, sapagkat ang lalaking inakala niyang tuluyan nang nawala ay nagbalik hindi lamang sa katawan, kundi sa katotohanan. Nagpalitan ng mga titig sina Roberto at Alejandro, bakas ang matinding takot at hiya sa kanilang mga muka. Noon lamang nila lubusang naunawaan ang bigat ng kanilang mga ginawa, ang mga salitang binitiwan nila, ang kalupitang ipinakita nila sa sarili nilang ama nang hindi man lang siya nakilala. Ang mga panauhin na nahikayat ng kaguluhan ay nagsimulang magbulong-bulungan. May mga nag-iisip na baka isa lamang itong biro o isang palabas na inihanda para sa okasyon. Walang nakakaalam kung ano ang dapat paniwalaan. Si Tony, habang yakap pa rin si Carmen, ay nakaramdam ng maiinit na luha na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi, ang unang luha na kanyang iniyak sa napakaraming taon. Sa sandaling iyon, luminaw ang lahat. Natagpuan niya ang matagal na niyang hinahanap, bagamat hindi sa paraang inaasahan niya. Natuklasan niya na sa isang pamilyang sagana, sa kayamanan, ngunit salat sa katapatan, iisa lamang ang tunay na nagmahal sa kanya. Iisa lamang ang nagmalasakit nang wala na siyang maibigay. Marahang binitiwan si Carmen at humarap si Tony sa iba, sa pamilyang tumalikod sa kanya, sa asawang at mga anak na tumingin sa kanyang mga mata, ngunit walang nakita. Sa mga taong itinaboy siya na parang istorbo, nang walang kahit katiting na pagkilala o malasakit. Ang sumunod ay parang isang lindol sa loob ng pamilya Santos. Hindi nag-aksaya ng oras si Tony, kumilos siya nang may parehong matibay na determinasyong ginamit niya sa pagbuo ng kanyang imperyo mula sa wala. 3 araw matapos ang handaan, nakatanggap si Mariana ng mga papeles ng diborsyo. Naging mapagbigay si Tony sa kasunduan, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil wala siyang interes sa isang mahaba at magulong laban sa korte. Binigyan niya siya ng sapat upang mamuhay ng komportable, ngunit wala ng higit pa. Ang mansyon sa La Moraleja, na minsang naging entablado ng kanilang marangyang buhay, ay ibinenta sa isang dayuhang mamimili. Agad na tinanggal si Roberto sa lahat ng posisyon sa negosyo ng pamilya. Diretsahang sinabi ni Tony sa kanya, kung nais niya ng kinabukasan, kailangan niya itong paghirapan. Isang maliit na trust fund ang inilaan, ngunit mailalabas lamang ito kung makakapanatili siya ng trabaho nang walang tulong sa loob ng 2 buong taon. Nagalit si Roberto, nagbanta ng mga demanda at iskandalong pang-media, ngunit mabilis siyang pinaalalahanan ng kanyang mga abogado na si Tony pa rin ang nag-iisang legal na may-ari ng lahat
at wala siyang laban. Ganon din ang sinapit ni Alejandro. Nang mawala ang suporta pinansyal ni Tony, bumagsak ang kanyang hanay ng mga restoran sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit hindi tulad ng kanyang kuya, nilunok ni Alejandro ang kanyang pagmamataas. Tinanggap niya ang hamon ng kanyang ama at nagtrabaho bilang waiter sa isa sa mismong mga restaurang dati niyang pag-aari. Determinado siyang magbago at patunayan na karapat-dapat siya sa respeto ng kanyang ama. Ngunit kay Carmen, nagsimula si Tony ng isang bagay na tunay na bago, isang bagay na totoo. Ang anak na minsan niyang hindi napansin, ang itinuring niyang rebelde, ang siyang nagpakitang siya lamang ang karapat-dapat magpatuloy ng kanyang pamana. Hindi niya hinangad ang pera, siya ay naghahangad lamang ng kanyang ama. At iyon ang nagbago sa lahat. Binago ni Tony ang kanyang huling habilin. Iniwan niya ang karamihan ng kanyang yaman kay Carmen na may isang kahilingan lamang. Ipagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang doktor at gamitin ang kayamanan upang tumulong sa kapwa. Hindi ito tungkol sa mana, ito ay tungkol sa tiwala, sa paniniwala kung sino siya bilang tao. Unti-unting muling binuo ng mag-ama ang kanilang relasyon. Pinunan nila ang mga taong nawala dahil sa distansya at hindi pagkakaunawaan. Dinadalaw siya ni Tony sa ospital. Nagsalo sila sa pagkain, tawanan at mga kwento. Ikinuwento niya ang kanyang kabataan sa mga kabundukan ng Asturias at natagpuan niya kay Carmen ang uri ng taong matagal na niyang inaasam na maging ang kanyang mga anak, matalino, mabait at may malinaw na layunin. Isang taon matapos ang hindi malilimutang handaan, muling nagdiwang ng kaarawan si Tony. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba ang lahat. Walang madla, walang kumikislap na kamera, walang pagpapakita ng kayamanan. Tanging silang dalawa ni Carmen, tahimik na nakaupo sa terasa ng isang maliit na villa na tanaw ang mga kabundukang kanyang pinagmulan. Isang payak na tahanan, nakapugad sa parehong mga burol kung saan nagsimula ang kanyang kwento. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga taluktok at pinapakulayan ng kahel ang kalangitan, sinabi ni Tony sa kanyang anak na ang 3 buwang pamumuhay bilang isang mahirap ay nagturo sa kanya ng higit pa kaysa sa lahat ng dekada niya bilang isang mayaman. Hinawakan ni Carmen ang kanyang kamay at ngumiti. Sinabi niyang siya ay nagpapasalamat, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa regalong sa wakas ay makita kung sino talaga ang kanyang ama. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang pera ay maaaring bumili ng ginhawa, katayuan at material na tagumpay, ngunit hindi nito kayang bilhin ang pagmamahal, katapatan o respeto. Ginugol ni Tony ang buong buhay sa pagbuo ng napakalaking kayamanan. Iniisip na ang pagbibigay ng lahat sa kanyang mga anak ang pinakamainam na anyo ng pag-ibig. Ngunit sa hindi niya namamalayan, itinuro niya sa kanila na mahalin ang kayamanan, hindi ang taong nasa likod nito. Gayunman, kahit sa pinakamadilim na sandali, maaaring lumantad ang katotohanan. Nagkaroon si Tony ng lakas ng loob na subukin ang kanyang pamilya, isugal ang lahat upang matuklasan kung ano ang tunay na mahalaga. At sa pagsubok na iyon, natagpuan niya ang isang bagay na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Si Carmen, ang patunay na kahit sa pinakawasak na pamilya, may isang taong maaaring pumili ng pagmamahal kaysa kasakiman, ng katotohanan kaysa anyo. Hindi lamang niya nakita ang kanyang ama, nakita niya ang taong tunay niyang pagkatao. Maraming salamat sa pananatili hanggang dulo ng makapangyarihang kwentong ito. Kung ito ay tumimo sa iyong puso, ibahagi mo ito sa isang taong kailangang mapaalalahanan na ang pagmamahal at katotohanan ay laging mas mahalaga kaysa ginto.